Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Natuklasang lihim ni Bayao. Oh, buti umuwi ka na. Kagabi ka pa hinihintay ng ate mo eh. Nag-aalala na yung kapatid mo sa'yo. Alam mo naman yun, may pagkapraning. Sabi ko nga eh, huwag masyado mag-alala at nasa tamang edad ka na naman. Lasing na kasi ako kagabi. Hindi na ako pinauwi ng barkada ko. Wala na kasi maghahatid sa akin kasi pare-pareho nga kaming nalasing kagabi. Okay din yung tropa mo ha. May malasakit sa kasama. Pero sana tumawag ka sa kapatid mo. Alam mo naman na nag-iisa ka lang na kapatid ng ate mo eh. Kaya hindi mo may aalis sa kanya yung sobrang mag-alala kapag hindi ka pa nakakauwi. Alam mo baby ka pa nun eh. Baby damulag ka mo. Pasensya na kuya. Hindi ko na rin naisip yun dahil sa kalasingan. Ay nako, sa ate mo ikaw humingi ng pasensya. Ako naman naiintindihan kita dahil pareho naman tayong lalaki. Ganyan din kasi ako nung binata pa, happy-go-lucky. Barkada at inom lang ang iniintindi. Nagbago lang ako nung makilala ko yung ate mo. Kaya simula nun, siya na naging sentro ng buhay ko. Si ate kasi naman minsan OA. Alam nga naman na magkulong ako dito sa bahay. Kalalaki ko naman tao. Natulad sa akin na mapabarkada at magliwaliw dahil binata pa ako Dinaig pa sa pagka-stricto sa mga magulang namin nung nabubuhay pa. Ang isa pa kasi sa ipinag-aalala ng ate mo, yung parang nagpapalit ka lang ng kurtina sa pagpapalit-palit ng girlfriend Kahapon, may nagpunta na naman dito na babae at hinahanap ka. Aba, ayaw maniwala na wala ka pa Gusto pa atang baliktarin yung buong bahay. Buti na lang natakot sa ate mo nang sabihing tatawag ng barangay tanod. Ayun, umalis na. Malamang si Elsa yan. Sinabi ko naman na wala na kami. Makulit lang talaga siya. Hindi makaintindi. Habol pa rin ang habol. Akala mo, hindi na makakahanap ng bagong lalaki. Hindi naman Elsa yung pangalan nung nagpunta dito Leslie. Ang dami mo naman kasing syota Hindi ka ba nalilito sa kanila? At saka, bakit hindi ka ba mag-asawa? Nasa tamang edad ka na naman. Kesa magpapalit-palit ka ng syota. Naku, wala pa yan sa isip ko kuya. Hindi pa nga ako sawa sa pagkabinata ko Ayoko muna ng responsibilidad no. Ngayon nga lang sumasakit na ulo ko Paano pa kaya kapag may pamilya na ako? Basta, eto'y paalala lang naman sa'yo ha. Ingat sa mga babaeng nakakarelasyon mo. Baka mamaya kung sino pa yung inaayaw-ayawan mo, siya pa pala yung makakatuluyan mo. Baka magantihan ka ng karma ng wala sa oras. Oo kuya, tatandaan ko yan. O sige, tutulog muna ako ha. Di kasi ako nakatulog sa bahay ng kaibigan ko Namamahay ako lagi kapag nasa ibang lugar ako. Ay, oo nga pala. Kapag may naghanap sa akin na babae pakisabi na hindi na ako dito nakatira para hindi na rin kayo namumroblema. Tinanguan naman siya ng Bayao bago ibinalik ang pansin sa binabasa. Si Roy naman ay pumasok na sa silid niya sa bahay na yon. 1 taon pa lang kasal ang kanyang ate sa kanyang Bayao. Wala pang anak ang mga ito dahil gusto pa nilang mag-ipon muna. Parehong may trabaho ang mga ito. Ang ate niya ay sa call center nagtatrabaho at ang bayaw naman niya ay manager sa isang Korean restaurant sa mismong bayan kung nasaan sila. Tubong Cavite talaga sila ng kanyang kapatid. Kailan lang siya pumisan sa mag-asawa. Wala naman siyang masasabi sa mabait niyang bayaw. Kahit kailan, hindi niya nalaman na nag-away ang mga ito. Madalas din siya nitong ipinagtatanggol sa kanyang ate tuwing pinagagalitan dahil sa mga kalokohan niya. Sa lahat ng bagay magkasundo sila nito. Higit pa sa magkapatid ang turingan nila. Hapon na siya nang magising. Sakto namang kauuwi lang din ng kanyang bayaw galing sa trabaho. Naabutan niya ito sa kusina na inilalagay ang mga dalang ulam sa mga Tupperware. Oh, kagigising mo lang. Tara,
Kain na, sabayan mo ko. Masarap tong mga dala kong ulam mo, galing restaurant. Sige kuya. Ay, si ate pala. Nakko, mamaya pa yun. Susunduin ko nga eh. Alanganin na naman kasi ang uwian mamaya. Mahirap nang hayaan ko lang siyang mag-isang umuwi, no? Buti mamaya pa yung uwi niya. Baka sermonan na naman kasi ako nun eh. Laging pasalubong sa akin nun, sermon eh. Hindi ka na nasanay sa ate mo. Huwag mo nalang pansinin. Mahal ka lang noon. Si Roy na ang kumuha ng plato at kubyerto sa pingganan, habang ang kanyang bayaw naman ay nagsandok na ng bahaw na kanin sa kaldero. Nagdasal muna si Roy bago kumain. Ang bayaw naman niya ay tumungo. Nasanay kasi silang magkapatid na magdasal muna bago kumain. Ang bayaw naman niya ay kahit kailan ay hindi nag-aantanda. Hindi rin ito pumapasok sa simbahan ayon sa kanyang ate dahil sa relihiyon. Swerte mo naman kuya at mabait yung boss mo, no? Doon sa pinapasukan mong restaurant. Kasi sa iba bawal maglabas ng pagkain eh. May mga araw kasing maraming natitirang pagkain. Kaysa itapon, ipinapadala na lang sa mga empleyado. Asawa kasi nun Pinay kaya malapit talaga siya sa mga empleyado niya. Kung laging ganitong ulam natin dito sa bahay, tsak natataba tayo. Ang sarap, grabe. Anong tawag sa mga ganitong luto, kuya? Hindi rin ako pamilyar sa ganyang luto. Basta ako tanggap lang ng tanggap sa grasya. Sayang nga lang at hindi marunong magluto si ate, no? Di sana pwede nating ipaluto ito sa kanya. Ba't nga pala hindi natuto magluto ate mo? Sabi niya kasi wala siyang hilig. Nagmana yun sa mama namin na hindi natuto magluto. Tsaka ayaw niya talaga ding matuto. Namamana rin pala yung galing sa pagluluto. Oo, at saka sa hilig na rin. Si ate, wala pareho nun eh. Di bali, bumabawi naman sa pagiging malambing at masikaso ang kapatid mo Swerte pa rin ako sa kanya. Kapag nag-asawa ka dapat yung katulad niya yung hanapin mo. Teka, o nga pala. Pareho namang maayos ang trabaho niyo, di ba? Bakit hindi pa kayo nagplano na magkaroon ng anak? Aba, hindi na kayo parehong bumabata Ang totoo nga niyan bayaw ako yung ayaw pa. Iniisip ko kasi yung ate mo Baka mahirapan siya. Hindi ganun kadali ang pagkakaroon ng anak, no? Gusto ko yung handa kami pareho. Ate mo pa naman sanay sa trabaho sa labas kaysa pumirmi dito sa bahay. Sa bagay nga. Naiingit kasi ako sa mga barkada kong may mga pamangkin Naiisip ko na ano kaya kung may bata rin dito sa bahay na to? Ang saya siguro, no? May mangungulit at tumatakbo sa buong kabahayan. Bakit hindi ka na lang mag-asawa at mag-anak? Total sabi ka na naman pala magkaroon ng bata dito sa bahay. Hindi pa nga ako handa. At saka pamangkin ang gusto ko, hindi anak, no? Si kuya talaga. Sa akin na naman pinapasa yung sinasabi ko. Biro lang naman. Isa ka pala. May lakad ka ba ngayon? Oo Mamaya susunduin ako ng tropa. May night swimming kami. Saan naman kayo magsuswimming? Sa resort na pag-aari ng pamilya ng tropa ko. Hindi ko maalala yung lugar na binanggit kasi wala sana akong balak sumama kaso mapilit yung tropa Nakko, tsak na may inuman na naman yan. O basta ingat lang kayo Huwag masyadong magpakalasing. Tsaka sa tiyan ilagay hindi sa ulo. Iwasan mo ring mapasok sa gulo. Oo kuya, tatandaan ko. Salamat Lihim na lang naiiling si Alfred sa bayaw. Alam niya kasi na kahit anong pangaral nilang mag-asawa rito ay hindi naman ito isinasaulo. Sadya talagang matigas ang ulo nito. Pagkatapos kumain, naligo na si Roy. Maya-maya narinig na nila ang busina ng sasakyan ng tropa nito na susundo sa kanya. O kuya, nandito na sundo ko. Pakisabi nila kay ate bukas na ang uwi ko. O sige, ingat kayo. Yung billing ko Oo kuya.
Sinilip pa ni Alfred ang pag-alis nito. Kumaway pa sa kanya ang binata nang makita siyang nakatanaw sa may pintuan. Humiti lamang siya rito hanggang tuluyan ng makalayo ang sinasakyan ng mga ito. Ang resort na pinuntahan ng magkakaibigan ay nasiliblib na baryo. Nagkataon na fiesta ng araw na yun sa lugar, kaya naglipa na pa rin ang mga tao sa kalsada kahit 10 oras na ng gabi. Ang caretaker ng resort ay nagbigay sa kanila ng pagkain na labis nilang ikinatuwa. Buong gabi silang nagpakalasing at uminom ng tila wala ng bukas. Kinabukasan ng hapon ay umuwi na sila. Paglabas ng resort, kapansin-pansin ang pagiging tahimik ng kalsada. Para bang walang fiesta na dumaan doon. Sarado ang iilang bahay at ni isa ay walang taong makikita na naglalakad. Nang banggitin ni Roy ang napansin, nagtawanan lamang ang mga ito. Sinabi na baka may mga hangover pa sa nagdaang fiesta. Pagdating sa bahay, naroon ang mag-asawa. Binati niya ang kapatid at bayaw. Oh, kamusta swimming yung magkakaibigan? Ayos ba? Okay naman, masaya. Bumabaha ng pagkain at inumin. Nagkataon na piyesta dun sa lugar kaya maraming nagbigay ng pagkain sa amin. Teka, alis ba kayo? Nakabihis kayo eh. Pupunta kami sa vet clinic. Ipapavaksin lang namin si Chichay. Tsaka mamimili na rin ng grocery. Baka gusto mo sumama sa amin. Ay, ako, hindi na. Matutulog na lang ako. O sige, ingat kayo. Sobrang init pa naman ngayon sa labas ngayon. Okay, sige bayaw. Alis na kami ha. Ikaw na munang bahala dito sa bahay ha. Tinanguan na lang niya ang mag-asawa bago siya pumasok ng silid niya. Kanina pa namumungay ang kanyang mga mata sa matinding antok. Pagkapasok sa loob, ibinagsak na niya kaagad ang katawan sa kama. Maya-maya, malalim na ang kanyang paghinga, tanda na nakatulog kaagad siya. Nagising si Roy na kumakalamang sikmura. Bumangon siya at nagpunta siya sa kusina. May nakatakip sa lamesa na pagkain. Sa tingin niya, binili na sa labas yun. Naalala niya na umalis nga pala ang mag-asawa kanina. Baka tinamad na mga ito na magluto. Inumpisahan niyang kainin ang nasa lamesa pero sa kanyang pagtataka, wala yung lasa. Para yung sapal sa loob ng kanyang bibig. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng silid ng mag-asawa. Lumabas ang kanyang bayaw. Oh, kagigising mo lang no. Hindi mo na kami namalayang dumating kanina eh. Tinatawag ka kasi namin. Oo. Napasarap yung tulog ko eh. Si ate, tulog na kagad? Ayun, nanonood pa ng TV sa kwarto namin. Pasensya ka na kung yan lang yung nabili namin ha. Ayos lang kuya. Buti nga naalala niyo pa ako eh. Kamusta naman yung naging lakad niyo? Okay naman. Babalik pa ulit kami sa klinik. Magastos din pala kapag may alaga, no? Ay nako, sinabi mo pa. Minsan, mas mahal pa ang gastos at pagkain nila sa atin eh. Mahilig kasi sa aso itong ate mo eh. Nakakatuwa din naman kapag merong sumasalubong sa'yo. Dapat nga kasi, nag-aanak na kayo. Para yun yung sumasalubong sa inyo, tindi aso. Nako, napag-usapan na rin namin yan eh. Sapat na rin naman yung naipon namin. Alam ko naman na magiging mabuti kayo mga magulang ni ate. At magiging mabuti ka ring uncle sa magiging pamangkin mo. Oo naman no. Kahit ako na lang ang kunin yung yaya. Kahit wala ng sahod. At saka na natin yung pag-usapan no. Wala pa naman eh. Dahil kaharap ang bayaw, kahit gustong-gusto na niyang iluwa ang kinakain, nagpigil na lang sa sarili ang binata. Makailang beses din siyang uminom para lang malunok ang pagkain sa bibig. Saan nga ulit kayo nagpunta para mag-swimming ng tropa mo? Teka, saan nga ba yun? Nakalimutan ko na yung pangalan ng lugar eh. Bakit mo nga pala natanong? Wala naman. Nabanggit mo kasi na piyesta ka mo dun.
Isang barangay lang kasi ang nagpipiesta na walang kasabay sa baryo Pulokpok. Yun! Yun yung lugar. Baryo Palukpok. Grabe nga eh. Ang layo. Tapos, liblib na yung lugar. Sigurado kang doon kayo nang galing na magkakaibigan? Oo, dyan nga. Sawa nga kami sa pagkain eh. Daming nagbibigay sa amin. Taga doon mismo yung nagbigay ng pagkain? Malamang. Kasi sila yung may fiesta eh. Bakit mo pala naitanong? Wala naman. Yung kasing kakilala namin ng ate mo nabanggit na galing din sa piyesta. Naalala ko, baka isa yung pinuntahan nyo na piyesta. Nagkataon lang na piyesta noong nagpunta kami dun. Ang sadya lang talaga namin kasi mag-swimming, di ba? Buti walang mga bisita yung resort nung pumunta kayo. Puno lahat ng resort ngayon Sobrang init. Sabi ng tropa ko, mahina daw yung resort na yun. Para daw may sumpa Simula daw kasi nung binili wala daw gustong maligo sa lugar. Kaya yun, binibenta na ng may-ari. Ano, bilin mo? Nako, hindi kasi ganong negosyong gusto ko At saka, wala akong ganong kalaking pera, no? Akala ko interesado kang bilin kaya ka nagtatanong. Naalala ko lang itanong nang makausap namin yung kakilala ng kapatid mo. O paano? Papasok na ulit ako sa kwarto namin Saka na tayo magkwentuhan. Baka naghihintay na yung ate mo. Nagtataka na yon kung bakit ang tagal kong bumalik. Hindi niya alam na napakwento na naman ako sa iyo O sige kuya, baka mamaya pa ako makatulog ulit nito. Nang wala na ang bayaw, hindi na niya napigilang isuka ang mga kinain. Nangangasim din ang kanyang sikmura. Tumutulo rin ng malapot niyang laway na maasim-asim na malansa ang amoy. Muli siyang uminom ng tubig. Dahil kaya sa pagkain yon, baka panis na yung nabili nilang pagkain dahil sa init ng panahon. Ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay si Roy. Kapansin-pansin din ang katamlayan niya. Himala yata na hindi ka sinundo ng mga tropa mo dito sa bahay. May sakit ka ba? Matamlay ka Mga nagyayaya nga wala akong ganang sumama ngayon. Parang ayaw ko nang gumimik Aba, magandang balita yan. Alam mo bang laging pinagdarasal ng ate mo na sana nga daw magbago ka na? Mukhang dininig na yung dasal niya. Matuwa na kamo siya. Simula ngayon, ibang Roy na ako. Hindi na ako yung kapatid niya na puro gala, inom at tropa lang ang alam sa buhay. Hindi ka pa namin pinagbabawalan na makipagtropa Siguro bawasan mo lang para din naman kasi sa'yo yun Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, dumating ang kanyang kapatid. Binanggit ng bayaw ang kanilang pinag-uusapan. Sa labis na tuwa ng kanyang kapatid, niyakap pa siya nito at ginulo ang buhok na lagi nitong ginagawa noong mga bata pa sila. Sabi ko nga sa kanya hindi naman natin siya pinagbabawalan. Basta bawasan lang niya yung paglabas-labas, lalo na sa panahon ngayon. Daming masasamang impluwensya sa paligid. Sinang-ayunan naman yon ng kapatid. Si Roy naman ay nakikinig lang sa pag-uusap ng dalawa na animoy wala siya sa harapan nila at hindi siya ang pinag-uusapan. Nang araw na yon, parehong umalis ang mag-asawa. Galing sa labas si Roy at bumili ng mga sariwang karne sa palengke. Sa loob ng banyo, doon niya nilantakan ang mga yon. Sarap na sarap siya sa mabilis na pagkain na tila merong aagaw nun sa kanya. Nang matapos, napasulya pa siya sa salamin sa loob ng banyo. Nagkalat ang sariwang dugo sa paligid ng bibig niya hanggang dibdib. Halimaw na ba ako? Parusa ba ito sa akin dahil sa maraming babaeng pinaiyak ko? Paulit-ulit na tanong niya sa sarili. Matagal din siya sa ganoong ayos, bago nahimasmasan. Pagkatapos, mabilis na niyang iniligpit ang kalat. Hindi na niya napansin na may dugong kumapit sa may pinto ng banyo. Pagdating na mag-asawa ng araw na yon, si Alfred ang unang gumamit ng banyo. May naamoy kagad siyang malansa.
nahagip din ng kanyang paningin ang mantsa ng dugo na natuyo sa may pintuan. Sa hapunan, sabay-sabay silang kumakain. Binanggit ni Alfred yung nakitang mantsa ng dugo sa pinto ng banyo. Galing siguro yun sa sugat ko. Nasugatan kasi ako nung isang araw. Hindi ko lang siguro nalinis na maigi. Pasensya na ha. Sige, lilinisin ko na lang ulit yung banyo mamaya. Hindi, okay lang naman. Nalinis ko na. Bakit ka naman nasugatan? May hinihiwa kasi ako gamit nung labaha. Aba, sa susunod mag-iingat ka ha. Baka mamaya mapingasan niyang kagwapuan mo, sige ka. Oo, sa susunod mag-iingat na ako. Ay, siya nga pala. Wala yatang nagpupunta dito ng mga babae tinahanap ka. Talaga yatang nagbago ka na ha. Umiiwas na rin muna ako sa pakikipagrelasyon Sakit lang kasi sa ulo Maghanap na lang ako ng trabaho. Yan! Yan ang pinakamaganda mong sinabi! Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ng mag-asawa sa mga sinabi niya. Nagwika pa ang kanyang ate na kung saan man daw naroon ang kanilang mga magulang, tsak na matutuwa yun sa kanya. Baka gusto mong sa restaurant namin pumasok, tutulungan kita makapasok doon. Kailangan pa kasi namin ng dagdag na tauhan Hindi na kuya. May trabaho na kasi akong napag-applyan Rekomendado din ng kaibigan ko. Tingnan ko muna kung makakapasok ako doon. Kapag hindi, edi tsaka ako magsasabi sa'yo. Sige. Good luck sa pagbabago mo, bayaw. Natutuwa talaga kami ng ate mo. Sa wakas natauhan ka na rin. Napatitig bigla si Roy sa bayaw sa sinabi nito. Nakangiti ito sa kanya. Pero pakiwari ni Roy, may ibang pakahulugan ang sinabi nito. Nawalan tuloy siya ng gana na ituloy pa ang pagkain. Sige, maiwan ko na kayo. Naalala ko, may gagawin pa pala ako sa kwarto ko. Kailangan ko na yung tapusin. Tapos ka na kaagad kumain? Parang napapansin namin ng ate mo humina kang kumain ngayon Ha? Ilang araw na kasi akong walang ganang kumain Baka kailangan ko ng vitamins para bumalik yung sigla ko sa pagkain. Wala ka bang nararamdaman na kakaiba? Baka kung ano na yan Mabuti na yung naaagapan. Pasasamahan kita sa kapatid mo sa doktor. Para ka nang si ate niyan Parang napaparaning din. Wala lang to. Siguro naninibago lang na hindi puro alak ang laman ng tiyan ko. Sigurado ka? Baka nahihiya ka lang magsabi Pati ang kanyang kapatid ay nag-aalala na rin sa kanya. Nag-usisa pa ito sa kanya. Ate, ginagawa niyo naman akong bata Sinabi ng okay lang ako. Kung may dinaramdaman ako, siguro ako na lang ang bahala. Oo. Wag ka magalit. Nag-aalala lang naman kami ng ate mo sa'yo. Kung meron ka mang pinagdaraanan at least nasusolusyon ng kagad natin, di ba? Magsasabi naman ako kung hindi ako okay. Kung meron akong problema. Pwede bang hindi niyo malaman yun? Magkakasama tayo sa isang bahay. Huwag kasing bawat galaw ko lagi kayong nakasunod. Pakiramdam ko tuloy wala akong kalayaan sa bahay na to Okay na, sige na. Pumasok ka na sa silid mo. Mukhang wala ka sa mood Ang bilis mong magalit ngayon. Pasensya na rin kayo. Hindi ko alam kung bakit ang bilis kong magalit ngayon. Lagi rin kasing masakit ang ulo ko Naiintindihan kita. Baka namimiss mo lang uminom. Minsan inom tayo dito sa bahay kapag wala akong pasok. Banding na rin natin yon. Sige kuya, kapag may pagkakataon. Pilit naman ang namutawing ngiti sa labi ni Roy. Ilang sandali pa, tumayo na siya at nagpaalam na sa mag-asawa. Sa silid, balisa si Roy. May kung anong hinahanap siya. Nakakaramdam siya ng gutom kahit katatapos lang niyang kumain. Palakad-lakad siya habang iniisip ang gagawin. Sinulyapan niya ang kamay na kanina pa nanginginig. Pinagpapawisan din siya ng malamig. Kailangan maibsan ang nararamdaman kong gutom na to.
Mababaliw ako kapag hindi naibsan ng gutom na nararamdaman ko. Kailangan ko ng sariwang karni ng tao. Yun ang gusto ko. Dahil sa hindi na matiis ang gutom na nararamdaman, lumabas siya ng bahay. Sa kanyang paglalakad-lakad, nakita niya ang nagtitinda ng balot. Agad siyang nagtago sa madilim na parte sa gilid ng daan. Nang mapatapat sa kanya ang tindero, sumisigaw pa ito ng panindang balot nang bigla niya itong daluhungin. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na nakasigaw ang tindero. Umuwi na parang walang nangyari si Roy. Tinulyapan pa niya ang nakapinid na pinto ng silid ng mag-asawa bago pumasok sa sariling silid. Kinabukasan, balita ang nangyari sa tindero. Iisa ang sa pantahan ng lahat. Adik ang gumawa noon sa tindero. Kalunos-lunos kasi ang sinapit nito. Balita din kasi sa kanilang lugar na lulong ito sa sugal. Maraming nagsasabi na may kinalaman yon. Grabe na talaga panahon ngayon, no? Hindi na naawa sa pamilya ng biktima. Balita ko 7 pa naman ang anak nun at pawang malilit pa yung iba. Tapos siya lang ang nag-aanap buhay. Ha? Baka malaki yung atraso niya sa mga kasamahan niya, kaya dinedo na lang siya. Mahirap kasing pumasok sa sugal Wala namang nananalo dyan Yun nga din daw ang hinala ng mga nag-iimbestigang pulis. Pero grabe naman yung ginawa sa kanya. Binaboy talaga yung katawan. Bigla tuloy naisip ng iba na baka hindi daw tao ang may gawa Ha? Bakit? Hindi ba tao naman ang gumagawa nun? Marami kasing nagsasabi na parang hindi taong may gawa. Wakwak ba naman ng tiyan at wala na yung laman loob. Hindi naman natin masisisi yung iba dahil sa ibang lugar uso pa rin yung mga aswang daw. Kaya ikaw huwag masyadong magpapagabi sa daan. O di kaya iwasan mo muna yung paglabas-labas ng gabi. Hindi naman totoo yan, kuya. At saka, yung mga may atraso lang naman yung pinapatay wala naman akong atraso sa ibang tao Kahit na bayaw, baka mamaya mapagtripan ka sa labas. Wala namang masama kung mag-iingat, di ba? Oo, lagi naman akong nag-iingat, kuya. Sumang-ayon na lang si Roy para hindi mabasa na mag-asawa ang nasa mga mata niya. Hindi rin maiwasan na makaramdam siya ng awa sa tindero ng balot sa sinapit nito sa kamay niya. Hindi na natiis ni Roy na hindi puntahan ng mga kaibigan. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, wala ang mga yon sa kani-kanilang bahay. Sabi ng mga kasama nila, umuwi daw ang mga yon sa probinsya. Bakit ngayon pa kayo mga nagsiuwian? Kung kailan kailangan ko tulong nyo. Hindi talaga maasahan sa mga problema. Tama lang na iwasan ko na lang kayo Wala naman pala ako mapapala sa inyo. Pinuntahan din ni Roy ang resort na kanilang pinuntahan noon. Ngunit pagdating niya doon, sabi ng pinakamalapit na kapitbahay, 1 buwan na raw yung sarado. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa nalaman. Hindi niya kasi alam kung saan magsisimulang tuklasin ang mga nangyayari sa kanya. Pagdating sa bahay, naroon na ang bayaw. May dala ulit itong mga ulam galing sa restaurant. O bayaw, saluhan mo na akong kumain. Mas masarap to kumpara doon sa una kong dinala. Sige. Si ate, wala pa ba? Mamaya pa dating nun, susunduin ko ulit. Gusto mo sumama ka sa akin sa pagsundo? Hindi na. Baka mamaya habang sa daan naninirmon yun sa akin. Hindi naman yung gagawin ng ate mo. Alam naman niya na baka mapaya ka sa maraming tao. Ewan ko ba? Minsan kasi nakakainis na rin siya Ipagpasensyaan mo na lang siya. Siguro mabuti pa dito mo na lang ibaling yung inis mo. Para bumalik sa dati yung pangangatawan mo. Bigla ka kasing nangayayat Oo nga Di ko nga rin alam Bakit bigla akong pumayat? Umupo na siya sa katapat na upuan. Hinayaan na lang niya na ang bayaw na ang kumuha ng plato at kubyertos. Nagsandok na rin ito ng kanin nila.
Kahit masarap ang pagkain na nasa harapan niya, dama ni Roy na wala siyang ganang kumain. Hindi ganung pagkain ang hinahanap ng kanyang dila. O bayaw, may problema ba? Hindi mo ba gusto yung pagkain? Matamlay ka na naman eh. Wala naman. Di pa kasi ako gutom eh. Nagmerienda kasi ako kanina. Hanggang ngayon mabigat pa rin yung tiyan ko. Ay nako, alam kong meron kang pinagdaraanan. Hindi mo yun may tatago habang buhay, bayaw. Pwede mo namang sabihin sa akin eh. Huwag ka mag-alala, hindi ko sasabihin sa ate mo. Alam mo naman na maasahan mo ako, di ba? Wala talaga. Siguro, kailangan ko lang ibalik yung dating ako. Yung puro gimmick at barkada lang ang alam. Baka naboboring lang ako dito sa bahay. Hindi ako sanay na laging nagkukulong eh. Kung yan ang tingin mo ang makakabuti para bumalik ka sa dati, di gawin mo lang. Basta ba, huwag mo rin kakalimutan na limitahan ang mga kinikilos mo ha. Para din sa iyo yung mga sinasabi ko. Ako na rin ang bahala na magpaliwanag sa ate mo kapag nalaman niyang gumigimik ka na naman. Salamat at nauunawaan mo ako, kuya. Para na rin akong nagkaroon ng totoong kuya sa katauhan mo. Minsan kasi si ate, hindi niya ako maintindihan eh. Madalas pa niyang pinipilit yung mga gusto niya kaysa pakinggan ako. Kapatid na talaga turing ko sa'yo, no? Kaya nag-aalala rin ako sa'yo. Lagi ka namin pinag-uusapan ng ate mo. Kung ano ba yung problemang hindi mo masabi sa amin. Kahit patuloy kang tumatanggi na wala kang problema, nararamdaman namin na meron. Kaya kapag handa ka na magsabi, nandito lang ako ha. Sige kuya, tatandaan ko. Bigyan mo lang ako ng konting panahon pa. Pagkatapos ng araw na yon, pinilit ibalik ni Roy ang dating sigla. Araw-araw siyang lumalabas para gumimik at uminom. Sa ilang pinupuntahan, nakatagpo uli siya ng mga bagong kaibigan at muli rin siyang nagkaroon ng bagong girlfriend. Isang gabi, hinatid niya ang dalaga sa bahay nito. Dahil papasok pa sa iskinita ang bahay nito, kailangan pa nilang maglakad papasok. Walang poste ng ilaw sa makipot na iskinita na yon. Tanging liwanag na nagmumula sa buwan ang tanging tumatanglaw sa kanilang dinaraanan. Pagdating sa parte na wala ng bahay, basta na lang sinunggaban ni Roy ang dalaga. Agad niyang binali ang leeg nito upang hindi na makagawa ng ingay. Pagkatapos, hinila niya ang katawan nito sa madamong bahagi at saka isinigawa ang kahindik-hindik na plano nito. Kinabukasan, laman ng balita ang sinapit ng biktima. Katulad ng mga nauna, walang matukoy na salarin. Palis na sana si Roy ng gabing yon nang tawagin siya ng kanyang bayaw. O bayaw, mukhang gabi-gabi ka na yatang lumalabas ha. Akala ko nagbago ka na. Bakit bumalik ka na naman sa dating gawi? May bago na kasi akong mga tropa eh. Di ba yun naman yung napag-usapan natin? Babalik na lang ako sa dati para sumigla uli ako. Kaya yun, dun sa bagong tropa, niyaya ako ngayon sa birthday. Okay sige. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo ng alanganing oras ha. Uso na naman yung patayan dito sa atin eh. Oo, nabalitaan ko nga yun eh. Sa ibang lugar naman yun, hindi naman mismo dito sa atin. Kahit na no, mabuti na rin yung nag-iingat ka. Sige kuya, huwag ka mag-alala, mag-iingat ako. Nakangiti pang sumaludo si Roy sa bayaw bago lumabas ng bahay. Naiiling naman na sinundan na lang siya ng tingin ni Alfred. Nang gabing yon, isang bisita sa birthday party na dinaluhan ni Roy ang siyang biktima niya. Agad na nakita ang katawan nito sa may palikuran. Hindi maiwasan na matakot si Roy lalo't isa-isa silang tinatanong. Nang siya na ang inuusisa, pinilit niyang maging kalmado sa pagsagot. Nakahinga naman siya ng maluwag nang isa siya sa pinauwi na ng gabing yon. Hindi na siya nahalata dahil meron na siyang palaging dalang pamalit ng damit
kung sakaling mamantsa na naman yon ng dugo. Pagdating sa bahay, nanginginig sa takot ang binata. Nalabasan siya ng bayaw na nangangatal sa takot habang palakad-lakad sa sala. O bayaw, ano nangyari? Bakit namumutla ka? May nangyari ba sa'yo? May namatay kasi sa party na pinuntahan ko eh. Nakita siya sa may palikuran. Nahuli ba yung gumawa? Hindi eh. Baka nakatakas na yun bago pa makita yung katawan. Ay nako, ang mabuti pa huwag mo na tong banggitin sa ate mo Baka lalo lang na mag-alala sa'yo yun. Tsaka, iwasan mo na nga rin yung paglabas-labas ng gabi. Yun na nga yung bala ko eh. Natatakot na din kasi ako. Hindi talaga may iwasan na may mga halangang kaluluwa. Walang awa sa kapwa. Sobra na kasing kasamaan ng mga tao ngayon eh. Marami pang sinabi ang kanyang bayaw. Nanatili na lang siyang walang imik. Napakuyom na lang din siya ng kanyang kamao. Isa kasi siya sa tinutukoy ng bayaw na walang awa sa kapwa. Gaya ng sinabi ni Roy, ilang gabi siyang hindi naglalalabas ng kanilang bahay. Tuwing inaatake siya ng pagkalam ng sikmura, mga asong pagala-gala na lang ang kanyang kinakain. Pero hindi pa rin maibsan ang gutom na nararamdaman niya. Iba talaga kapag laman ng tao ang kanyang nilalantakan. Bigla na naman tuloy siyang tumamlay na napansin na naman ng kanyang kapatid. Nagkaroon tuloy sila ng matinding pagtatalo. Hanggang sa sumbatan siya nito na wala siyang karapatan na bastusin ito sa sarili nilang pamamahay. Hindi na rin napigilan ng kanyang bayaw na pagsabihan siya. Huwag ka naman sanang ganong sumagot sa ate mo. Nagmamalasakit lang siya sa'yo. Kahit ako sobrang nag-aalala na sa kakaibang kinikilos mo eh. Ang kulit kasi niya eh. Ginagawa niya akong bata. Kahit ikaw, tingin niyo sa akin wala akong sariling pag-iisip eh. Ay, huwag ka sana kumasta ng ganyan na para bang kaya mo na yung sarili mo. May karapatan kaming pagsabihan ka dahil nandito ka sa poder namin. Kahit nasa tamang edad ka na, may karapatan pa rin kami na pagsabihan ka sa mga mali mong gawain. So sinusumbatan niyo na ako sa magtira ko dito? Ganun ba? Di lumabas din ng totoo. Hindi naman sa ganun. Ang laki na kasi ng pinagbago mo, bayaw eh. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa iyo dahil ayaw mo namang magtapat. Wala nga. Kayo lang itong nag-iisip ng masama tungkol sa akin eh. Baka naman nagdadahilan lang kayo para mapalis na ako sa bahay na to. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas din maghanap ako ng malilipatan. Tingnan mo kung paano ka sumagot ngayon oh. Kaya hindi namin maiwasan na baka may nangyayari sa'yo na hindi namin alam eh. Hindi ka naman ganyan dati. Tama na! Paikot-ikot na lang tong usapan eh. Nakakapagod na makipagtalo sa inyo. Huwag ka muna pumasok sa kwarto mo. Nag-uusap pa tayo. Paano ba natin mariresolve yung problema kung umiiwas ka? Huwag ka muna sa amin pumasok sa kwarto mo eh. Binalibag ni Roy pasara ang pinto sa inis kay Alfred. Bastos talaga. Dito pa talaga sa pamamahay ko pinapakita yung ugali niya. Lumapit naman ang kanyang asawa sa kanya. Inalo-alo na lang siya nito. Sinabihan din siya nito na sa ibang araw na lang kausapin ang kapatid. May palagay ako na may nangyayari sa kapatid mo eh. Huwag ka mag-alala. Aalamin ko yun. Ilang araw nang hindi sumasabay si Roy sa mag-asawa sa pagkain. Hindi rin naman siya umalis ng bahay na yon. Parati lang siyang nagkukulong sa silid niya. Lumalabas lang siya kapag alam niyang wala na ang mag-asawa sa bahay. Gaya ng gabing yon, natanaw niya sa bintana ng kwarto ang pag-alis sa mga ito. Napangisi na lang siya. Naghintay lang siya ng ilang minuto bago lumabas ng bahay. Lingid sa kanya, hinatid lang ng bayaw ang asawa at bumalik din ito. Dahil abala si Roy sa paghahanap ng bibiktimahin sa gabing yon, hindi na niya napansin na nakita siya ng bayaw at sinundan siya. Ano ba ang tinatawag mo sa amin ng ate mo? Huwag naman sanang ipahintulot na tama ang hinala namin na gumagamit ka ng bawal na gamot. Ako mismo magpaparehab sa iyo, bayaw. Ipapahuli talaga kita.
Lihim niyang sinundan ng binata hanggang makarating sila sa lugar na hindi na dinaraanan ng mga tao. Nagtago siya sa pader ng sirang bahay. Doon siya naghintay sa gagawin ng bayaw. Samantala, pinaghalong pagnanasa at takot na makakain ng laman ng tao ang nararamdaman ni Roy na mga sandaling yun. Nanginginig ang buo niyang kalamnan sa matinding gutom. Umuungol pa siya habang nagpapalinga-linga sa paligid. May namataan siyang asong gala na nagkakalkal sa may basurahan. Nang lapitan niya yon, galit na tinahulan siya nito. Mabilis niya yung dinaluhan. Sinakmal kagad niya sa liig ang kawawang aso. Nanlalaki naman ang mga mata ni Alfred sa matinding pagkabigla at takot sa nasaksihan. Hindi ito makapaniwala sa pagbabagong nasaksihan sa anyo ng bayaw. Aswang si Bayaw? Kaya pala bigla siyang nagbago. Kailangan ko nang umalis bago niya ako mahuli. Hindi itong inaasahan kong malalaman. Bago umalis sa lugar, sinulyapan niya muna ang binata na abala sa pagkain. Halos buto na lang ang natira sa kaawa-awang aso. Hanggang makarating sa bahay, nanginginig pa rin sa matinding takot si Alfred. Hindi rin mapuknat-muknat sa isipan niya ang nasaksihan. Kailan pa siya nagbago? Parang noong nag-swimming sila. May naririnig na ako sa lugar na yun tungkol sa mga nangahawa sa aswang. Tungkol sa mga nangahawa na aswang tuwing kapistahan. Hindi kaya nayanggaw si Bayaw? Napalingon siya sa may pintuan nang makarinig ng mga kaluskos. Dali-dali siyang pumasok ng silid nilang mag-asawa. Nilak niya ang pinto. Tsaka nilapitan si Chichay, ang Pomeranian na alaga nila. Naalala na naman niya tuloy ang nangyari sa aso. Huwag kang mag-alala, Chichay. Hindi ako papayag na magpatuloy pa siya sa ginagawa niya. Hindi nakatulog ng gabing yon si Alfred. Buong gabi siyang binabagabag ng nasaksihan sa bayaw. Magkahalong habag at awa ang nararamdaman niya rito. Batid niya na hindi kagustuhan ng binata ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, takang-taka na sumabay sa kanila si Roy. Nakatinginan pa silang mag-asawa. Buti naman, Bayaw, sumabay ka sa amin ng ate mo. Hanggat maaari, ayokong nag-aaway-away tayo dito Dalawa na lang kayo ng ate mo makakagalit pa ba kayo? Sorry Bayaw ate. Nabigla lang ako noon Nadala lang ako ng init ng ulo ko. Hindi na mauulit pa yon. Kung may problema ka, kahit ano pa yan huwag kang mag-atubili na magsabi sa amin. Handa ka naming tulungan. Pamilya na tayo dito. Handa ka naming damayan. Sinang-ayunan naman ng kanyang kapatid ang mga sinabi ng asawa nito. Matama na tiningnan ni Roy ang mag-asawa. Parang gusto niyang pumalaho ng iyak sa harapan nila. Sobrang bigat na kasi ang dinadala niya. Salamat Huwag kayo mag-alala. Kapag hindi ko na kaya, magsasabi naman ako sa inyo Sa ngayon, pabayaan niyo muna ako. Gusto ko munang lagi mapag-isa. Sige. Basta huwag mong kakalimutan na pamilya na tayo dito Tayo-tayo lang din na magdadamayan at magtutulungan. Sige kuya. At tandaan ko yan. O paano? Maiwan ko muna kayo May tatapusin lang ako sandali. Tumayo na si Roy kahit hindi pa niya halos nagagalaw ang pagkain niya. Naiwan naman nagkatinginan na mag-asawa. Si Alfred ay walang nagawa kundi ipagtapat sa asawa ang nasaksihan sa bayaw ng nakaraang gabi. Napailing-iling ito habang hindi na napigilan pa ang lumuha. Akmang pupunta nito ang kapatid nang pigilan siya. Baka kung ano pa ang magawa niya sa iyo. Hindi na siya yung dati mong kapatid. Malaki na pinagbago niya. Tingin ko, nung nag-swimming sila, doon siya nayanggaw. Tuluyan ang bumuho sa matinding emosyon ng babae. Hindi nito matanggap na isa ng aswang ang nag-iisang kapatid. Puno ng hinagpis at paninisi sa sarili ang nararamdaman niya.
Pakiwari niya, nagkulang siya sa paggabay sa kapatid. Aminado kasi siya na naging abala na siya sa trabaho. Simula nang sabay na pumanaw ang kanilang mga magulang. Lingid sa mag-asawa, narinig ni Roy ang kanilang pinag-uusapan. Lumuluha siyang tumalikod. Ilang araw pagkatapos ng pagkakatuklas ni Alfred sa lihim ng bayaw, nagpasya silang mag-asawa na kausapin si Roy. Lalo na't sunod-sunod ang mga patayan sa kalapit lugar. May palagay kasi sila na may kinalaman ng binata sa mga nagaganap. Kasalukuyan silang magkakarap sa sala, ipinaubaya na ng kapatid ni Roy sa asawa ang pakikipag-usap sa kanya. Baka kasi hindi kayanin nito ang emosyon. Tungkol ba saan yung pag-uusapan natin? Kasi bayaw, alam na namin ang tinatago mo. Nahuli kita minsan eh. Alam niyo na ang pagiging halimaw ko? Hindi ko kailanman na ginusto to. Hindi ko gustong makapanakit ng ibang tao. Hindi ko alam kung kailan to nag-umpisa eh. Basta naramdaman ko na lang yung pagkasabi ko sa dugo at karne ng tao. Alam naman namin yun. Kaya nga gusto ka naming tulungan eh. Napayak naman ng kanyang kapatid sa kinasusuungan niyang sitwasyon. Sinasabi rin ito sa kanya na gagawa sila ng paraan para malunasan ang nangyari sa kanya. Tama ang ate mo. Gagawa tayo ng paraan. Maghanap tayo ng magaling na manggagamot o kahit sino na pwede makatulong sa iyo. Paano kung ganito na ako habang buhay? Mas gugustuhin ko na mamatay na lang kaysa maging salot. Huwag ka mawala ng pag-asa. Isipin mo kapatid mo. Ikaw na lang ang pamilya niya. Iiwan mo pa ba siya? Hindi na napigilan ng ate ni Roy na lapitan siya at yakapin ng maigpit. Kahit si Alfred ay hindi na kinaya ang tagpong yun. Pinahid niya ang luhang naglanda sa kanyang pisngi. Nang mga sumunod na araw, tuwing makakaramdam ng gutom, itinatali siya ng mag-asawa para hindi makapambiktima. Gabi-gabi, ganoon ang ginagawa nila sa kanya. Minsan, labag man sa kalooban ng kanyang kapatid, binibigyan siya nito ng sariwang karne para kahit papaano ay maibsan ang gutom niya. Minsan, tinanong niya ang kanyang bayaw kung may nahanap na bang manggagamot na pwedeng gumamot sa kanya. Ay nako, wala pa eh. Pero may sinabi sa akin yung katrabaho ko na meron daw siyang kilala. Itatanong niya pa raw kung nanggagamot pa ito. Kuya, hinang-hina na ako eh. Parang hindi ko nakakayanin. Mabuti pang iwan niyo na lang ako. Baka pa di kayo'y mapahamak pa ng dahil sa akin. Kaya wag mong sabihin yan. Sige ka, baka marinig ka na naman ng ate mo eh. Iiyak na naman yun. Siya lang naman ang dahilan ko para pilit na lumaban eh. Pero nararamdaman ko na yung pagbabago sa katawan ko. Alam kong wala nang lunas pang dumapo sa akin. At least, sinubukan nating hanapan ng lunas. Huwag ka munang susuko hanggat wala tayong nahahanap na manggagamot. Kami nga hindi sumusuko eh. Sige kuya, ikaw ang bahala. Pero kapag nawala na ako, ikaw nang bahala sa kapatid ko. Huwag mo siyang pababayaan. Ano ka ba? Kayong dalawang hindi ko pababayaan, no? Mangako ka na. Aalagaan mo si ate, ha? Tumango lang si Alfred sa kanya. Ilang sandali, nagpaalam na rin itong lalabas. Ilang sandali na lang kasi ay maggagabi na. Kapag nakikita kasi sila nito, nagwawala ito at parang gusto silang lapain. Hindi rin sila nito nakikilala. Bawat paghihirap ni Roy ay parang hagupit ng latigo sa mag-asawa. Malakas itong umuungol na tila hirap na hirap. Maras din ang bawat paghinga nito.
Tingin nila ay parang asong ululito tuwing nagugutom. Patawarin mo ako kung wala pa rin ako nagagawa para matulungan ang kapatid mo. Nag-iingat din kasi ako sa pagtanong-tanong eh. Baka kasi may makalam sa nangyari tungkol kay Roy. Mahigpit naman siyang niyakap ng asawa habang umiiyak ito sa kanyang dibdib. Pag-uwi ni Alfred ng gabing yon, may maganda siyang balita sa magkapatid. Nakakita na siya ng manggagamot na pwedeng gumamot kay Roy. Hindi lang daw magaling na albularyo si Cabinito. Sabi nung nakausap ko isa rin daw yung mamamaslang ng aswang dati. Marami daw yung alam tungkol sa iba't ibang uri ng nilalang ng dilim. Malaki ang pag-asa natin na matutulungan niya si Roy para muling maging normal. Ngunit bago ang araw ng kanilang pag-alis, nakatakas si Roy mula sa pagkakatali sa kanya. Agad nila itong hinanap pero hindi nila nakita. Umuwi ang mag-asawang labis ang pag-aalala dito. Kinabukasan, nabalita na lang nila na may natagpuang patay malapit sa kanila. Para daw kinain na mabangis na hayop ang itsura ng katawan. Hindi man nila nakita ang katawan, batid nilang si Roy ang may gawa nun. Umuwi naman na tila walang nangyari sa bahay si Roy. Bayaw, ikaw ba ang may gawa nun? Hindi ka na naawa sa tao. Bakit ka tumakas? Alam mong delikado ka sa labas. Paano kung may makakita sa'yo? Hindi ko na kasi makontrol yung gutom ko, kuya. Siya yung nakita ko kaya siya yung nasunggaban ko. Kaya nga kami nagdadala ng hilaw na karne, di ba? Bakit hindi ka makontento dun? Ginagawa naman namin ang lahat eh. Sana man lang tulungan mo rin yung sarili mo. Ganito na ako, kuya. Kahit anong pilit kong labanan yung halimaw sa loob ng katawan ko, ito na ako. Mabuti pang patayin nyo na lang ako para matapos na yung paghihirap nyo. Hindi nyo rin naman ako mapipigilan pa na pumatay tuwing nakakaramdam ng gutom eh. Kaya nga gumagawa kami ng paraan, di ba? Hindi lang yan ang solusyon. Salot ang mga katulad namin. Alam ko, pinapatay ang mga katulad namin na halimaw sa mga probinsya. Depende siguro. Sila yung sadyang pumapatay para sa laman ng tao. Ikaw, hindi mo naman sinasadya eh. Hindi mo makontrol ang nararamdaman mo. Pareho lang yun. Kumakain pa rin ako ng laman ng tao. Gusto ko na lang lumayo eh. Ayokong pati kayo madamay. Baka sa susunod kayo naman ang mabiktima ko. Hindi kami papayag. Hindi ka namin basta isusuko ng ate mo. Nang talikuran siya ng bayaw at pumasok sa loob ng silid nito, hinayaan na lang niya. Pati siya naguguluhan na rin. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang masayang tahanan na yun ay babaluti ng lagim dahil sa natuklasang lihim ng bayaw. Madaling araw pa lang bumabiyay na sila sa lugar kung saan naroon ang albularyo na nirekomenda ng kakilala ni Alfred. Bantog ang pangalan ng albularyo, kaya agad na naituro ng isa sa mga residente doon ang bahay nito. Sa isang maliit na dampa ito nakatira. Hindi pa man sila nakakalapit sa bahay nito ay lumabas na ang isang matandang lalaki. Wala na akong magagawa sa kasama ninyo. Tuluyan na niyang niyakap ang kadiliman at tinanggap ang halimaw sa loob niya. Pero malayo pa po yung pinanggalingan namin eh. Pakiusap naman tingnan niyo po muna siya. Baka may magawa pa kayong paraan. Pinaglipat-lipat ni Cabinito ang paningin sa kanilang tatlo. Nagtagal kay Roy na napatungo na lamang. Hindi kasi nito matagalan ang titig ng albularyo. Pinapasok sila nito. Pagpasok pa lang ay bumungad na sa kanila ang eskaparate na puno ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Pinaupo nito si Roy sa isang upuan habang ang mag-asawa ay magkatabi naman sa mahabang upuan. Sinuri nito si Roy sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata nito. Meron din itong ibinigay na halamang gamot at ipinainom sa binata. Sa sobrang pait noon, hindi na maipinta ang mukha ng binata na pilit yung pinapainom sa kanya. Maya-maya sumuko siya ng malapot at napakalansa. Kulay itim na likido yun.
Tiningnan niyo ni Ka Benito na tila merong hinahanap. Tumuwid ito ng upo. Tatapatin na kita. Hindi na kita mapapagaling. Nakakain ka na ng laman ng tao. Dapat unang sinyales pa lang ng pagkakahawa mo nagamot ka na. Wala na po ba kayong magagawa talaga? Ayoko pong maging ganito habang buhay. Gusto ko pong bumalik sa normal. Patawarin mo ko, iho. Ang kaya ko lang gamutin yung mga hindi pa nakakakain ng laman ng tao. Pero ikaw, ilang beses ka nang nakatikim ng laman ng tao. Alam mo na ang pagkakaiba ng karne ng hayop at ng tao. Ka Benito, paano po kaya siya naging aswang? Hanggang ngayon kasi hindi malinaw sa amin. Nayanggaw ang bayaw mo. Marami akong nagamot na tulad ng kaso niya. Pero madali ko silang nagagamot dahil hindi pa sila nakakatikim ng karne ng tao. Unang sinyalis pa lang ng pagkayanggaw nila, nadala na sila dito. Bakit po kaya gusto nilang makapanghawa? Kokonti na lang kasi ang lahi nila. Nagpaparami sila ng kauri nila para muli silang dumami. Paano po yung bayaw ko? Isa lang ang solusyon niyan. Ang tapusin ang buhay niya. Hindi po maaari. Kaya nga kami nandito para maipagamot yung bayaw ko Tapos yan lang yung solusyon na sasabihin nyo. Albularyo ba talaga kayo? Pasensya na. Wala na talaga ako magagawa pa. Kahit kanino kayo pumunta, ganun din ang sasabihin sa inyo. Napatungo na lang si Roy habang nilalabanan ng mga luhang gustong bumalong sa kanya. Ang kapatid naman niya ay lumapit habang patuloy ito sa pagagulgol. Ang natitira nilang pag-asa ay tuluyan ng naglaho dahil sa sinabing yon ng albularyo. Umuwi sila ng bigo ng araw na yon. May ibinigay na mga botelya si Ka Benito sa kanila. Inumin lamang daw ni Roy yon tuwing sasapit ang gabi. Nag-alok din ito na maiwan ang binata doon para maobserbahan pa niya. Pero sa takot na baka may gawin ng albularyo sa binata, hindi sila pumayag. Gabi-gabing nang bibiktima si Roy. Hindi na ito mapigilan na mag-asawa. Kahit ang ibinigay na gamot ni Ka Benito ay hindi ito kayang pakalmahin. Isang araw, nabalitaan nito na bata na ang naging biktima ni Roy. Bayaw, wala ka namang pinipili. Bakit pati bata? Bakit? Hindi ka na naawa sa batang yun, Marami pa siyang bubuing pangarap. Natapos lang ng dahil sa'yo? Halimaw ka na talaga. Biglang nagdilim ang anyo ni Roy. Nanlisik ang kanyang mga mata. Lumitaw ang mga ugat sa muka at braso. Mahigpit niyang nilapitan ang bayaw at buong higpit na hinawakan ng leeg. Hindi ako halimaw! Hindi ko to ginusto! Hindi ko kasalanan to! Akala ko ba naiintindihan mo ko? Akala ko ba kakampi kita? Bakit ngayon? Ganyan ka magsalita sa akin? Bitiwan mo ako! Palala ka na! Lalo pang humigpit ang pagkakahawak ni Roy sa leeg ng bayaw. Nagpupumiglas naman ito. Kita niya ang pamumula ng mukha nito sa kawalan ng hangin. Sakto naman papasok ng bahay ang kanyang kapatid. Napasigaw ito at agad na lumapit sa kanila. Nabitiwan naman ni Roy ang bayaw. Pinukol naman siya ng masamang tingin ng kapatid at pinagsalitaan ng hindi maganda. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Bigla kasing nagdilim yung paningin ko Bayaw, sinusubukan ka naming intindihin. Sana man lang tulungan mo rin yung sarili mo. Hindi ko na kayang kontrolin to. Isa na nga akong ganap na aswang. Patuloy sa pagagulgol si Roy. Pero pagsapit ng gabi, hindi pa rin niya magawang hindi lumabas para maghanap ng bibiktimahin. Isang linggo ang matuli na lumipas. Wala nang mapagpilian ng mag-asawa. Nagdesisyon silang humingi muli ng tulong kay Ka Benito.
Natitiyak nyo na ba na yan ang gusto nyo? Kapag dumating ang araw na yon, hindi na tayo pwedeng umurong. Buntis o kasi yung asawa ko eh. Hindi namin kayang ilagay sa peligro ang buhay niya at ang ipinagbubuntis niya. Yun ang kauna-unahan naming magiging anak. Ay sige, naiintindihan ko. Ipaubayan nyo na lang sa akin ang lahat. Hindi na nag-imikan ng mag-asawa habang pauwi sa bahay. Ramdam ni Alfred na galit sa kanya ang asawa. Ngunit nauunawaan naman niya ito. Siya ang nagudyok na gawin yon. Alam kong galit ka. Masakit din to sa akin pero kailangan nating mamili kung ang kapatid mo o yung batang nasa sinapupunan mo. Alam ko na maiintindihan yun ni Roy kapag nalaman niyang magkakaroon na siya ng pamangkin. Baka ganito rin ang desisyon na mabuo niya. Tahimik na lang nalumuha ang asawa. Hindi na rin napigilan ang pagbalong ng mga luha ni Alfred dahil sa habag sa kanyang bayaw. Isang hapon, dumating si Alfred na may dalang mga ulam galing restaurant. Sakto naman na lumabas si Roy sa kanyang silid. O bayaw, saluhan mo na ako. May dala akong ulam. Sandaling natigilan si Roy at napatitig sa nakangiting bayaw. Maya-maya, lumapit siya dito at naupo sa kaibayong upuan. Alam mong, hindi ko na kayang kumain ng lutong pagkain, di ba? Bakit mo pa ako inaalok? Alam ko. Namiss ko lang kasi yung mga panahon na nagsasalo tayo kapag may dala kong ulam. Yung sanang nahiling mo na masarap magluto ang ate mo. Tsaka, sayang, hindi na natuloy yung plano nating mag-iinom. Yung bonding nating dalawa. Oo, isa yun sa namimiss ko. Yung normal na ginagawa ko noon. Sayang nga lang eh. Bayaw, sana mapatawad mo kami ah. Ginawa naman namin ang lahat eh. Sadyang nahuli lang kami ng pagtulong sa'yo. Kasalanan ko rin naman eh. Di ako naging maingat. Karma na rin siguro to sa akin. Bagya pang natawa si Roy. Napatitig siya sa bayaw na tila maiiyak ang itsura. Napansin din niya ang panginginig ng kamay nito. Bayaw, patawarin mo kami ah. Kailangan namin itong gawin eh. Ito ang pinakamabuting desisyon. Ang huling kataga na sinambit ng bayaw bago pumasok ang ilang kalalakihan sa pangunguna ni Cabinito. Naramdaman ni Roy ang panganib. Umatras siya patungong bintana. Galit niyang sinulyapan ng bayaw. Traitor ka! Hayop ka, bayaw! Anong balak niyong gawin sa akin, ha? Sumama ka na ng mahinahon, iho! Hindi! Ayoko! Hindi ako sasama sa inyo para tanggapin ng gano'n na lang yon, ang kamatayan ko! Kada lapit sa kanya ay itinutulak niya ng mabilis. Kahit hindi pa pusikit, nagtataglay na ng pambihirang lakas si Roy. Kailangan siyang mahuli bago dumilim. Hindi niyo ako mahuhuli. Kayo ang papatayin ko. Gagawin ko kayong hapo ng lahat. Huwag mong hayaan na gamitin ko ito sa'yo. Napatitig si Roy sa hawak na matandang lalaki. Isa yung latigo. Sa pagtitig sa bagay na yon, nakaramdam siya ng matinding takot. Naging malikot ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa may bintana. Ilang minuto na lang ay didilim na. Mabilis siyang nagtungo sa may bintana at sinira yon at saka tumalon. Bumagsak siya sa lupa na una ang mga paa. Basta na lang siya tumakbo ng walang direksyon. Ang nasa isip niya ay kailangan niyang makalayo sa lugar. Pinaghalong galit at pagdaramdam ang nadarama niya ng mga oras na yon. Dahil sa ginawa ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Hindi ko kayo mapapatawad. Hindi! Babalik ako para gumanti sa inyo! Tuluyan ang nagdilim ang pagkatao ni Roy. Nang araw na yon, tuluyan ang naglaho ang binata. Hinanap ito ni Cabinito pero ni bakas ay hindi na nila ito natagpuan pa. Labis naman ang pag-aalala ng mag-asawa sa kung saan ang kinaroroonan nito.
Hindi na siya ang dating si Roy. Sa susunod na makaharap niyo siya, hindi na niya kayo makikilala pa. Kaya ang mapapayo ko sa inyo, lumayo na kayo sa lugar na ito. Pumunta kayo sa lugar na hindi niya kayo masusundan. Oh, ibig niyong sabihin kagantihan niya kami? Oo, babalikan niya kayo, tsak yun. Hindi ganun si Roy, hindi ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Noon, nung hindi pa siya aswang. Pero ngayon binago na ng pagiging aswang niya ang buo niyang pagkatao. Makinig kayo sa akin kung gusto niyong mabuhay ang sanggol dyan sa tiyan ng asawa mo. Napasulyap si Alfred sa asawa. Hilam na ang mga mata nito sa luha. Umiwas na lang to ng tingin at hindi nagkomento sa kanilang pinag-uusapan. Sinunod nilang mag-asawa ang payo ni Kabinito. Umalis sila sa lugar na yon. Pareho din silang nag-resign sa pinagtatrabahuan. Ginamit nila ang naipong pera para makapagsimula muli sa probinsya. Ilang buwan na silang nakatira doon at naging maayos naman ang lahat. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Alfred, galing siya sa bayan at namili ng ilang gamit na kakailanganin ng asawa sa panganganak nito. Habang naglalakad, nakaramdam siya ng tila mga hakbang na sumusunod sa kanya. Hindi siya nagpahalata. Binilisan pa niya ang paglalakad. Ngunit may biglang humarang sa kanyang daraanan. Isang tao na nakahood. Nakayakuyon kaya hindi niya makita ang mukha. Pero pamilyar sa kanya ang bulto at tayo nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kinapapa niya ang punyal na laging dala. Roy, ikaw ba yan? Anong kailangan mo sa akin? Natatanda mo pa pala ako. Traidor kong bayaw. Inakala kong kakampi kita pero ikaw din pala magpapahamak sa akin. Hindi ko kagustuhan yun. Wala lang ako mapagpilian. Di rin yung ginusto ng kapatid mo, maniwala ka. Sinungaling! Akala ko pa naman totoong itinuring mo akong tunay na kapatid. Talaga namang tinuring kitang kapatid Pero hindi ka namin pwedeng makasama. Alam mo yung mga ginagawa mo? Marami ng inosenteng nagiging biktima mo. Ginawa ko lang kung ano yung tingin kong tama. Galit na umungol si Roy. Mabilis na inatake nito ang bayaw. Nabitiwan naman ni Alfred ang mga supot na pinamili niya. Agad niyang hinugot ang punyal na nakasuksok sa tagiliran niya. Nagpambuno sila nito hanggang natumba sila sa lupa. Kinubabawan siya nito. Iniangat nito ang kamay na may matigas na magaspang na balat. Naisangga niya rito ang punyal bago pa nito madukot ang kanyang puso. Nagawa rin nitong kalmutin siya at nabitiwan niya ang kanyang punyal. Napangisi ito sa nakikitang pagbalatay ng sakit sa kanyang mukha. Lalo itong natakam nang makita ang dugong umaagos sa kanya. Akmang dudukutin muli nito ang kanyang puso nang ilabas ni Alfred ang maliit na botelya na ginawa niyang kwintas. Halos umapaw na yon. Napatras naman si Roy habang galit na nakatingin sa kanyang bayaw. Magbabayad ka! Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo! Huwag mo idamay ang kapatid mo! Ako na lang ang gantihan mo! Ako may kasalanan nito! Ako lang ang nakaisip nun! Nakarinig sila ng mga paparating na mga yabag. Napatingin sila sa direksyon kung saan palapit ang isang grupo ng mga kalalakihan. Hindi pa tayo tapos! Babalikan ko kayo ng asawa mo! Tumakbo sa madawag na parte si Roy. Hindi na ito tinangkapang habulin ni Alfred. Pinulot na lang niya ang mga pinamili sa lupa. Sakto namang nakalapit na ang mga ito. Ayos ka lang ba, iho? Sabi ko na nga ba hahanapin niya kayo Oho, tama po kayo. Hahanapin niya kami mag-asawa para magiganti siya. Wala na nga siya sa tamang katinuan. Kung noon pa sana kami pumayag, hindi na sana aabot sa ganito Mas nangingibabaw na sa kanya ang matinding galit. Hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Salamat po pala at ibinigay niyo ito. Mabisa nga itong pantaboy sa aswang. Nang makita niya to sa kanya ako nilubayan Sige, pasaingatan mo ang asawa mo. Araw na lang ang bibilangin niya at manganganak na siya. Dahil magkadugo sila,
amoy na amoy niya ang sanggol sa sinapupunan ng asawa mo. Sa tingin niyo kaya magagawa niyang saktan ng kapatid niya at pamangkin? Sabi ko nga sa'yo, hindi na siya ang bayaw mo. Uhaw siya na maghiganti sa'yo. Isa na siyang ganap na halimaw. May maliit na ipinatayo si Alfred na hardware malapit sa highway. Ang perang naipon nilang mag-asawa noon ang kanilang ginamit. Sa lugar kung saan kapitan si Cabinito. Doon nila naisipan na manirahan dahil bukod sa malayo yon, nakikinikinitan na rin niya noon na darating ang panahon na maghaharap sila ng bayaw. At kakailanganin niya ang tulong ni Cabinito. Dumating ang araw ng panganganak ng kanyang asawa. Maayos naman itong isinilang ang anak nilang pinangalanan nilang Noah. Walang duda, sa akin talaga nagmana ang anak natin. Lalaki kang mabait at masunuring bata. Mahal na mahal ka namin, baby. Mula sa bukas na bintana, namataan ni Alfred si Cabinito. Ngumiti siya rito pero napalis din na makita ang anyo nito. Para kasing may mabigat na problema ito. Nandyan si Cabinito, mahal. Baka mahalaga yung sadya niya. Dito ka muna kay Mama, baby Noah, ha? Babalik din kaagad ako. May bisita lang dumating. Inilapag niya muna ang sanggol sa higaan katabi ng asawa bago lumabas ng kanilang bahay. O Cabinito, kumusta po? May kailangan po ba kayo sa akin? Oo, mahalaga ang sadya ko sa'yo. Yung pamilya ng tauhan mo sa hardware, sinalakay sila ng aswang kagabi. Tanging ang anak na mag-asawa lamang ang nakaligtas dahil nasa kapitbahay at nanonood ng TV. Oh, si Roy? Si Roy ang may kagagawa nun. Wala nang iba pang gagawa nun. Yun din ang palagay ko. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti sa inyo. Ayop siya. Bakit pati mga inosenteng mga tao dinadamay niya? Bakit kailangan humantong sa ganito? Kailangan yung magdoble ingat. Anumang oras magpapakita siya sa inyo. Handa na po ako sa kanya. Hindi ako papayag na masaktan niya yung pamilya ko. Kami ang magtutuos. Yun lang naman ang sinadya ko dito. Yung mga billing ko sa'yo, huwag mong kakalimutan yon. Oo, naglagay na po ako ng mga pangontra sa paligid itong bahay para hindi siya makapasok. O paano? Aalis na muna ako. Aasikasuhin ko pa yung burol ng pamilya. Ako na lang po ang bahala sa lahat ng gastusin. Hindi rin po kasi ako sigurado kung makakapunta ako ngayon dun. Sige, sapat na yon. Naiintindihan naman kita kung hindi ka pupunta. Ang mahalaga ngayon ang kaligtasan na mag-ina mo. Ako na lang bahala magpaliwanag dun sa mga naiwan. Malaunang nakaalis si Cabinito ay naroon pa rin si Alfred sa labas ng kanilang bahay. Malalim ang iniisip niya at naaawa rin siya sa pinatay na tauhan. Ay nako, kailangan na natin tapusin to. Magtutuos tayo, bayaw. Magtutuos tayo. Lingid kay Alfred, kanina pa nagmamasid sa kanya si Roy. Matalim ang mga mata nito habang nakangisi. Naghahanda lang to ng tamang pagkakataon kung paano makakaganti. Hindi din niya akalain na aabot ng ganon ang galit niya sa mag-asawa. Simula ng talikuran siya ng mga ito, hindi na niya itinuring na pamilya ang mga ito. Gabi, biglang umulan ng malakas. Kasalukuyan silang nag-aapunan ng mag-asawa. Mukhang may bagyo ah. Mahal, lalabas muna ako para ayusin ko yung trapal natin sa labas ha. Baka mamaya hindi agad tumigil yung ulan. Tsak napapasok ang tubig ulan sa sala. Naging palagay din ng loob ni Alfred na hindi magpapakita ng gabing yon si Roy. Tiwala kasi siya na hindi ito makakalapit dahil sa mga pangontrang inilagay niya sa paligid ng bahay. Walang kamalay-malay ang mag-asawa na dahil sa lakas ng hangin inilipad ang mga iniligay niyang pangontra sa mga bintana ng kwarto. Abala si Alfred sa labas ng kanilang bahay nang biglang sumigaw ang kanyang asawa. Kasabay ng malakas na palaho ng iyak ng kanilang anak. Nilukuban agad siya ng matinding takot. Patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niyang nakasalampak ang asawa sa sahig habang tulala. Sa gitna ng silid nila, nakatayo si Roy hawak ang kanilang anak.
May sariwang dugo sa paligid ng bibig nito habang tumutulo naman ang dugo sa katawan ng kanyang anak. Lungay-ngay ang ulo ng sanggol at wala ng buhay. Hindi! Ayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit siya? Madilim ang anyo na sinugod ni Alfred ang bayaw niya. Nagpambuno sila sa loob ng silid na yon. Ngunit higit na mas malakas si Roy. Mabilis siyang natalo nito dahil na rin sa wala sa kanya ang kanyang pangontra. Sugatan ng bitiwan siya nito. Nakita niyang nilapitan nito ang kanyang asawa. Huwag! Maawa ka! Kapatid mo pa din siya! Maawa ka! Ako na lang ang patayin mo! Ako ang harapin mo! Habang buhay kang uusigi ng budhi mo sa nangyari sa mag-ina mo. Yun ang gusto kong mangyari. Ito ang naisip kong kabayaran sa pagtalikod niyo sa akin. Hindi ka namin tinalikuran, Roy. Alam mo yan, ginawa namin ang lahat para matulungan ka namin. Sinungaling! Kunwari lang ang pagmamalasakit niyo sa akin noon. Pakitang tao! Hindi yan totoo. Pakiusap. Lubayan mo na kami. Alam ko ba gusto mo na magkaroon ng pamangkin? Bakit pinatay mo siya? Dahil sa kanya kaya niyo ako tinalikuran. Nawalan kayo ng tiwala dahil sa sanggol na yon. Akala niyo magagawa ko siyang saktan? Kaya tama lang na mawala ang batang yon. Pilit gumapang si Alfred palapit dito. Nagipan niya ang paa nito. Pilit nitong pinipigilan ng paa nito. Pero malakas siyang sinipa nito. Bumulandra siya sa may dingding ng silid. Kahit masakit ang buo niyang katawan, pinilit pa rin niyang bumangon. Muli nitong binalingan ang ate niya pero wala na ito. Hinanap niya ito sa buong kabahayan pero wala na ang kanyang ate. Muling binalingan ni Roy ang bayaw. Ikaw na lang ang tatapusin ko. At tapos isusunod ko si ate. Ganti ko ito sa pagtalikod niya sa akin. Sama-sama na tayong lahat. Nang akmang dudukutin na nito ang kanyang puso, nang mula sa likod tinagasa ng paulit-ulit ng kapatid. Agad na bumulagta si Roy. Dilat ang mga mata na nakatingin ito sa kapatid. Puno ng pagsisisi. Parang noon lang niya napagtanto ang mga nagawang kasalanan sa mga ito. Nagluksa ang mag-asawa sa pagkawala ng kaniyang kapatid. Nagluksa ang mag-asawa sa pagkawala ni Roy. Hindi nila matanggap na ito ang nagsakripisyo. Nawala man si Roy, habang buhay naman nilang pagdurusahan ang pagkawala ng kanilang anak. Dahil sa pamimigating nararamdaman, halos magkasakit na ang kanyang asawa. Halos araw-araw din silang nasa sementeryo para dalawin ang kanilang anak. Lumipas ang ilang taon. Muli silang binayayaan ng 3 pang supling. 1 lalaki at 2 babae. Lumipas man ang mga taon, mananatili na sa kanilang isipan ang tungkol sa bayaw at sa naganap ng gabing yun. Wakas!